Hello, good morning. Ngayon ay March 31. So medyo napadalas ang ating pagbe-video kasi gusto kong ma-check nyo rin yung uod na meron dito ngayon sa sa greenhouse natin. So ngayon, hindi ko lang kung saan siya, pero may makikita nyo may mga dumi siya dyan. Dito, tsaka dito. Hindi ko sure kung marami, pero palagay ko isang uod lang yan eh. Pero yun nga, nakatatlo na siya. Well anyway, yung mga wala namang damage, wala akong nakikitang problema, ibebenta natin. Itong mga kinain niya, ano na yan, for personal use na lang naman yan. Kaya ito rin yung ununa kong harvestan. Kasi nakapaligad dyan. Eh nakita ko naman, isa lang siya eh. Dati ganyan lang siya, ngayon ganyan na siya. So iniisip ko kasi anong klaseng butterfly yung nakapasok dito. Although alam ko hindi naman to sobrang secure. Tsaka yung sa taas, may mga makakapasok din talaga. Ayun, sa ilalim. Pero it's working naman. Yan, kung mapansin nyo, yung mga kinuha ko is yung mga malalaki sa mga boxes. Para lang magkaroon ng space yung iba para mag-grow. Ito, gitna yung kinuha ko. Ito yung bandang gitna rin. Yan, dapat nga itong pinaka-gitna. Pero mas malaki kasi yon yung kinuha ko. Tapos yung order sa akin kagabi, worth 500 yon. So kung 500 yon, isang box talaga yung kuha nun. So kinuha ko lang siya ng mga malalaki. Kasi ng mga nakita ko kagabi. Pero banda dito ako nag-harvest kasi nandito yung alaga natin. So since gabi nun, hindi ko na kinuha yung malalapit dito kasi baka lumipat na siya. Pero kagabi nakita ko pa siya dito. Dito siya naglalagi eh. Diyan ko rin siya una nakita dati. Laki na siya. So maliban dyan, so yung itong apat na to, 1, 2, 3, and 4 ay Nutrihydro. Ito naman 1, yung natitira, ito, tsaka ito ay Kiss Solution. Tapos, yung mostly ng mga nandito sa part na to ay mga outdoor seedlings natin. So, kayo na bahala mag-judge kung okay ba yung size niya. So, in terms of kung kailan natin siya tinanim is February 21. So, sa Wednesday, April 2, yun yung pang ano niya pa lang, 40th day. Friday talaga ang harvest nito. Pero kung makita nyo, nag-dispose na tayo ng iba kasi nga, pwede na naman siya sa size niya. So, mag-start na rin ako bukas mag-dispose. Magpo-post na tayo, magsasabi na tayo mga gustong umorder. Para yung mga makikilin up natin dito, lilinisin na ulit natin para ma-ready natin sila for next cropping cycle natin. So next cropping cycle natin, tulad na nabanggit ko sa inyo, currently, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ang gagawin natin next time is 12. So magdadagdag pa tayo ng 3, isa dito, definitely isa dito. Tapos isa dito at isa dito. Tama ba? Siguro ganun. O kaya ito gawin natin pahaba ng kaunti. Pahaba. Or ito pa ganyan. Titingnan ko kasi kung makakadaan ako dito eh. Diyan. Tapos ito pahaba dito isa. Tapos dito medyo maluwag kasi parang ito na yung ikutan. Tapos pag nag-harvest naman tayo, since medyo puno na siya, ang una nating ubusin is itong nandito sa gitna. Yun nandito. Para mas mabilis na tayo makakilos sa pag-harvest sa iba nating tanim. Pakita ko lang sa inyo tong ating estrosa. So yan, ang ganda. Actually itong estrosa sobrang lago. Hindi ko lang alam kung leggy siya. Mukha namang hindi siya leggy. Medyo naging leggy na siya ngayon kasi nga naghanap na siya ng araw kasi nga siksikan na sila dyan eh, sa ilalim eh. Yan, naghahanap na siya ng araw. So, yung bumili sa atin ng worth 500, binigyan din natin ng isang estrosa, libre na lang. Then, titingnan din natin kung okay ba sa kanya yung lasa or whatsoever. Pero kasama yan sa ima-market na rin natin. So, pwedeng 2 Olmeti and isang estrosa. Para matikman na nila. Kasi quality na din estrosa natin, hindi na siya katulad ng estrosa natin dati. So, gusto ko lang sana yung uod dito hindi na pumunta sa kabila. Palagay ko hindi na naman siya pupunta sa kabila. Hopefully. And yeah, yun naman. So pakita ko sa inyo ngayon yung kabila natin. So makita niyo may mga tanglad tayo.
Kakatapos ko lang din magdilig. Ito ay low tech pa. Hindi po talaga. Pero meron naman akong pang ano dyan. May pang lock naman ako dyan. Yung ginamit ko sa bike. Hindi ko pa lang naiakit dito. Nakakalimutan ko. So ito yung mga tanglad natin. So nung simula pa lang ng ano nito ay nilagay na natin sila unti-unti. Seedlings pa lang sila. So ngayon medyo kailangan ko na asikasuhin din para maiayos natin dito. Tapos gagawa tayo ng mga maliliit na setup kasi magdadagdag na rin tayo ng ibang tanim like mustasa, pechay. Pero mostly ngayon spinach kasi medyo sablay yung seedlings ko ng mustasa at saka pechay. So medyo malabo ang tingin nyo kasi ito yung UV plastic. So angat lang natin. Mahina yung kaliwa ko eh. So dito tayo sa kanan. Yan. So yan, nakita nyo yung tulo-tulo na yan. Dito yan galing oh. Nung umulan kasi inangat ko. Tumulo-tulo yung tubig na may konting kalawang. Ayan. Pero ito yung scamander natin. Ayan, scamander, strosa, and olmeti. So tinitingnan ko lang. Baka kasi biglang may insekto na kaagad eh. Pero kung meron man, hopefully makontrol natin. Ang pinakaayaw ko lang naman na insekto is thrips. Napakahirap talagang kontrolin ng pag dumami na sila. So wag niyo nang pangarapin magkaroon pa kayo ng thrips kasi bad trip 'yon. So yan. Siyempre, ang tendency dito, ang punuin talaga natin hanggang dito. Hindi ko lang sure kung magiging maganda tubo. Pero susubukan pa rin natin. So malamang banda dito is mga olmeti kasi subok na natin yun na okay kahit medyo makulimlim or malilim yung pwesto nila. Then hindi ko pa napakita sa inyo yung ginawa kong setup na kasya yung ito. O napakita ko na. Basta mag-upload naman tayong video regarding doon. Ang nagastos ko doon, para siyang maliit lang siya na net house. UV plastic na lang din nilagay ko sa taas niya. Tapos gawa lang siya sa PVC. So siguro yung setup na yon kasama ng PVC tsaka net, abutin ka ng mga 500 pesos. Tapos idadagdag mo pa yung presyo nito, sabi mo 300. So 800 pesos, meron ka ng setup, makakapagtanim ka na ng 15 lettuce. So in terms of ROI naman, dalawang harvest mo, bawi na yon. Sabihin mo kada harvest mo 400. Hindi naman natin sabihin na yung 50 na yan, maganda lahat ng tubo. Sabihin mo 12 lang. So may 400 ka na. So dalawang cropping cycle lang, bawi mo na yung investment mo doon. So pangatlong cropping cycle mo is profit na. Yan. Ayun lang. So, hopefully may natutunan kayong kakaiba at unti-unti na nating inaayos yung dong kabila. So, magkakaroon tayo ng potted plants dyan or kung ano man. Hindi ko sure kung kita dito. Nandito yung marigold. Yan, marigold dito. Dito yung basil natin na nililinis ko na kasi lalagyan natin yan ng mga potted veggies or potted plants. Ayan. That's it. And marami pang i-improve, marami pang gagawin and hopefully magawa natin within the next 3 to 4 months. Kailangan pa maglinis dito mamaya. That's it. Thank you very much and see you next update guys. Bye bye.